Magandang araw mga kasolar. So muli nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. Ayan, meron tayong dalawang inverters dito. At obviously mas malaki yung 8 kilowatts yung kaha. Pero ito ay 10 kilowatts na hybrid on and off grid. So madalas kong sinasagot noon pagka nagtatanong kung mayroon bang solar setup na DE 10 kilowatts hybrid on and off grid na available. So kung sinasagot ko hindi available kasi wala pang dumadating na unit na 10 kilowatts doon sa ating mismong supplier. So ito, meron na silang pinarating at itong 10 kilowatts na to ang pinakauna nating i-install no, sa market. Although yung ginagamit ko noon ay 10 kilowatts na hybrid on and off grid, pero wala pang lumalabas doon or wala pang dumarating doon sa mismong supplier natin na ganung model. So papalitan natin ito kasi mag-upgrade yung client from 8 kilowatts to 10 kilowatts. Kaya ngayon pag may magtatanong na kung available ba yung 10 kilowatts hybrid on and off grid, ay sasagutin ko na yes, kasi ito ipapakita ko lang, papasilip ko lang yung 10 kilowatts na to. At very similar ito doon sa 8 kilowatts na hybrid on and off grid na CM3 model. Ayan. At makikita natin dito naka CM3 model din ito. Ayan. So habang ino-observe ko pagdating dito sa PB, kasi yun ang big difference doon sa 8 kilowatts pagdating sa PB, ayan, parehas lang ito sa PB ng 8 kilowatts. Ayan. So yung solar charge controller nito dito sa PB1, isang set ng solar charge controller to. Okay? At ganoon din sa PB2 and PB3. So ibig sabihin may tatlong MPPT or maximum power point tracking dito sa kanyang solar panel, no? Kasi puro solar charge controller to. Itong PB1 na ito ay lumalabas naka-parallel dahil kung makikita natin, dalawa yung MC4, dalawang pairs, no? So ibig sabihin mataas ang amperahe nito. Itong PB1, so pwede mag-parallel. Sa PB2 ganun din, ang pagkakaiba lang, kanya-kanyang string, kanya-kanyang MPPT. So single string pero single MPPT. Ganun din sa PB3. At dun sa charge and discharge current, mas mataas ito, nasa 220 compared dun sa 8 kilowatts. So similar din yung kanyang connection, no? Pagdating dun sa battery, no? Dahil pares na pares ito. Ayan, no? At dito lang medyo magkaka-issue yan dahil yung tapping ng battery terminal natin, yung terminal lugs, mahirap palubugin dito sa positive at saka negative. So yung makikita natin dito, kagaya niyan, city sensor, so 7 and 8 pa rin paglalagyan natin. Same dun sa 8 kilowatts kasi lahat ng CM3 model ay naka 7 and 8 na ngayon. Unlike dito, ang terminal sensor natin dito sa 8 dati ay 5 and 6 at ngayon naka 7 and 8 na dito sa 8 kilowatts na CM3 at saka 10 kilowatts na CM3. Ayun lang naman, no? Kung titingnan natin yung 8 kilowatts na CM3, halos parehas lang. Nandito rin yan, no? Pati yung mounting at saka yung kanyang heatsink. So halos walang pinagkaiba. Ganun din dun sa wifi, ayan, maliit. Andito yan. So naka built-in na yung kanyang wifi. So ito na, naisampan na natin yung 10 kilowatts na hybrid on and off grid. At dito, itong battery breaker kailangan natin palitan to kasi kung titingnan natin, nakalagay dito ay 220 ang charge and discharge ng kanyang battery. So since 200 lang to, magpapalit tayo ng mas malaki. Ang pinaka nearest na amperahe na available sa atin ay ito, 250. So 250 amps ang gagamitin natin para makompensate natin kung ano man yung idodraw na current nitong inverter. Ayan, nakalagay kasi dito na 220 charge and discharge current.
So kung mag-activate na yung tatlong linya, ayan, ay madadagdagan kasi pagka mataas ang PV input power, tumataas din yung amperahe na pumapasok dito. So yun lang muna mga solar, at i-update ko kayo sa susunod na video. Muli ang inyong solar, si Solar Edge.